Ito po ang magiging topic natin for today. Nako, matindi. Malungkot na araw na naman, no? Pero marami tayong pag-uusapan. Una, Risa Nilyamas. Sino ba yung Nilyamas ni Risa ang pera ng bayan? Pangalawa, impeachment ni BBM. Nakahain na yon. Konting kembot na lang, makukuha na natin ang ating tagumpay. Mga vloggers, mag-ingat, ipahuhuli ni BBM. Ito meron tayong reliable source. Talagang nabalitaan natin yan. Mamaya, pag-usapan po. Sana po panuorin nyo hanggang dulo Huwag pong kalimutan. Pang-apat, bagsak na ang ekonomiya ng bayan. At marami pa pong iba ang ating pag-uusapan. So, bago tayo magsimula, ako po yung nagpapaalala lang. I-like po ninyo itong vlog na ito at sana po mag-subscribe po kayo dito sa channel ko na Coach Oli News PH. Huwag pong kakalimutan, Coach Oli. Hindi na po natin pagtatagalin dahil marami po tayong balita ngayon, mahaba-haba to. Simulan na po natin agad. Pero again, panuorin nyo hanggang dulo diretso na po tayo dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Okay, bago natin puntahan yung pagyamas ng pera ni Risa sa bayan, ay sa pera ng bayan, at saka yung source natin na talagang nadinig po natin, ipapahuli ang mga vloggers. Kaya ingat-ingat. Pero dito, eto muna. Congratulations sa iyo, Boying, kung saan ka man naroroon. Congratulations sa iyo. Ay nako. Bagay, kasi hindi, nakita ko tong picture na ito. Nakita ko lang, no? Sabi ko, bagay Congratulations dahil siya na po ang naupong ombudsman, si Mr. Ben Dalo. Naupo siyang ombudsman, kaya kailangan naman baka sabihin bitter tayo, di ba? Tayo naman maayos tayong tao, kaya hindi naman tayo naiinggit. Actually, kahit isang katutak ang yaman at kapangyarihan ng mama na to, never. And in all honesty, never ako maiinggit sa ganitong klase ng tao. Kaya batiin natin, hindi po tayo bitter. Congratulations! Ang ganda nung kalapating dalawa. Ayan. Sige, puntahan po natin yung next topic natin. Ito, bigyan natin ng komentaryo to. Napakagaling talaga nito si Cayetano. Talagang walang lusot dito yung mga tuta. Makikita nyo kung paano ididiin pero doon sa patas, yan ang importante sa lahat Yung patas na paraan, walang sinisino, pero talagang madidiin yung mastermind ng mga magnanakaw. Eto, pakinggan natin. So bakit kapag kasi Risa, amendment yan, hindi insertion. Pag iba, insertion yan. Yon. Yan ang nagiging problema. Sa mga tuta, napapansin nyo ba? Kinakalimutan yung confidential funds ni Bongbong Marcos na napakalaki, sisilipin nila yung confidential funds ni BP Sara na 150 million lang. Ganyan po Yan po ang style ng dilaw. Dilaw na dilaw yan. Style yan ni Bongbong Marcos, style yan ng komunista, no? But very very apparent sa mga komunista at saka sa dilaw. Hindi sila patas. So how can we have a national dialogue kung ganon, di ba? So yung insertion na pag-usapan yan, nung nagkaroon ng time na dun mo ipapasok sa BICAM kasi in-insert or congressional insertion. And then most administrations, may tinatawag silang for later release pero hindi pa ganun yung pangalan. But basically, yung principle is, pag wala sa president's budget yan, huling i-release yan. Pero minsan may usapan yan between the executive and legislative. Depende. Depende kung sino paborito ni Bongbong, yun ang siguradong uunahin. Huwag nyo lang galawin to, eto lang yung galawin nyo, eto lang. Walang for later release yan, sabay-sabay release. So depende sa administration nangyayari yan. Okay. Then you had Senator Lacson, na in earlier days, nagka-project siya, tingin niya may corruption. So sabi niya, never again. Binan niya sa sarili niya na maglagay sa infrastructure. Ayan, okay. Binan na mismo ni Senator Lacson
na magkaroon ng proyekto about sa infrastructures. Okay. Importante yon. At nung may PDAF, kahit soft, kahit hard, hindi siya nagtatanggal. Pero nag-a-amend siya sa budget. So, Nag-a-amend siya sa budget. in his eyes, his vocabulary, amendment yon. So, pero pagka, insertion yon. Ang problema, maraming sumunod sa definition niya, tapos inattach sa insertion, na pag in-insertion, may corruption yon. Kaya nga kami sa minority, tinatanong namin, bakit pag lumalabas pangalan nyo sa majority, amendment? Pag lumalabas ang pangalan sa minority, insertion. Yun ang sinasabi natin. Double standard di ba? Pag si Risa, amendments. Si Lacson, amendments. Pag minority, yung sila Cheese, yung mga ganyan, insertions. Ang tanong ba dito, illegal ba yon? Ako, dapat tingnan natin ito. Ako sa tingin ko, depende dun sa proyekto. Magtataka ka lang na halimbawa lang ito halimbawa lang si Risa. Karamihan nung sinasabi niyang amendments na talaga namang insertions ay halimbawa ay puro sa flood control projects. Doon magtataka ka. Meron na. Halimbawa, yung kay Bongo. Karamihan, nung kanyang mga sinasabi nilang amendments ni Senator Bongo, puro sa medical. Puro doon sa, baka pumasok ito doon sa kanyang malasakit center. Di ba? Pero alam kasi natin, ang corruption, matindi po, isa sa pinakamatindi, diyan sa ghost projects, diyan sa flood control projects, nauunawaan po natin kung paano nilayamas-yamas ni Risa etong pera ng taong bayan. Kasi yan nga napag-usapan Nahuli siya ni Katunying. Marami pala siyang insertions. Bakit tinatanggi ni Risa? Diba? Ang tanggi niya, hindi ito insertions, amendments to. Pambihira. Nilyamas-lamas nyo na yung pagkain, nilyamas-lamas mo pa Risa. Itong salita ng diba? In short, double standard. Sa Tagalog, ipokrito. Iyaan ang katangian ng dilaw. Yung kala mo ang holy-holy pa simba-simba. Sa harap, may camera. Pero ginagawa, pinapaltan lang yung pangalan, pero same. That's what I'm saying. We have to have same definition if we're going to have a national discussion on the issues. Kung tirahan lang sa politika or batuhan ng putik, okay yan. Pero if we're going to have a national decision, ano yung president's budget na NEP na sila naglagay? Ano yung amendment? Ano yung unprogram? Ano yung et cetera, para malinaw. Pero may gugulo nito. Kasi habang ang nagtitirahan kapwa, congressman, kapwa, senator, etc. I'm not saying walang guilty sa mga yan. Pero habang hindi na-expose yung mastermind, yan ang play niyan. Yun, tumbok. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Matagal na. Natumbok. Sakto yung sinabi ni Senator Cayetano. Huwag tayong pumunta doon sa mga congressman o doon sa mga senador o doon sa mga contractor o sa DPWH o doon sa mga district engineers. Hindi ibig sabihin hindi natin sila pananagutin. Pero yan ang style ng mastermind. Ililigaw. Ida-divert yung mga topic. Yung mastermind, hindi lang magaling mag-divert siya ng pera. Magaling din niya mag-divert ng issue. Style, sanay na po kami. Lalo kami mga DDS vloggers, kaming mga banateros, alam namin, pag may dumating na sobrang baho na ginawa ng administrasyon, biglang may lalabas na balitang ipapuputok, i-issue. Halimbawa na lang, yung kay Lisa, na meron, di umano silang namatay doon, na kasama ni Lisa, asawa na nagdroga. Paano nila pinapatay yun? Pilit pinahuli si PRRD. Namatay yung balita, napunta kay PRRD. Yan po, style nila yan.
Kaya hindi ibig sabihin we are excusing them. Pero Tuta Soto, Ping Lacson, Erwin Tulfo, Boying Remulla, at kung sino-sino pa kayo. Can we focus on the mastermind? ICI, can we focus on the mastermind? Eh, pambihira, si Boying, kakapasok pa lang. Ang unang gustong imbestigahan, yung barya na confidential funds ni BP Sara. Ni hindi niya nabanggit si Tambi na billions ang pinaikot na pera. See? Why? Pera yan. Kung gaano kalalim ang korupsyon at yaan po ang sinasabi ng mga political expert, ang korupsyon ni Bongbong ng administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon, bagamat nagsimula pa doon sa korupsyon simula pa doon sa tatay niya, pero yung korupsyon ngayon grabe, sobrang laki. Pangbuwaya, pangsugapa. Talagang parang wala na atang kaluluwa yung gagawa. Ganun po katindi. Now, kung ganun katindi ang korupsyon, it means ganun din katindi yung pera. Kaya ang hirap sugpuin ito. Meron nga nagsabi sa akin, alam mo, Coach Oli, bakit ang hirap hintuin ng droga sa Pilipinas? At hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. Ang sabi, ang pera daw ng mga drug lords, ang pera sa droga, ay mas malaki pa, mas mayaman pa sa pera ng buong Pilipinas. Ngayon, paano mo hihintuin yan? Kung ganun karaming pera ng mga drug lords, ganyan ang kinikita ng pera sa droga, paano mo hihintuin? Maraming tuta yan. Posibleng may tutang senador yan, may tutang congressman, may tutang pulis, may tutang militar, may tutang vlogger, lahat yan. Ibig sabihin, buong Pilipinas may nakakalat yan, may bata yan, na nagpapaikot. Diba? Sa laki ng pera, ganun din sa korupsyon ngayon. Sobrang laki. Kaya mapapansin nyo, hirap na hirap. Kahit sa Blue Ribbon Committee, hirap na hirap makaakyat dun sa mastermind. Bakit? May mga lintik na mga politiko na mukhang pera. Ayaw paabutin sa mastermind. Yaan ang malaking problema. Kaya this is messy. Sa vloggers pa lang mamaya pag-uusapan natin. Vloggers pa lang kinakanana para manahimik. Diba? Ay nako. Kaya kalma lang. This is a war between good and evil. May pera sila eh. Pero tatandaan natin, pag nasa tama ka, kakampi mo ang Panginoon. So, kalma lang tayo. Hayaan natin. Kasi alam nyo, pag masama, pag ginusto ng Diyos matapos na itong sitwasyon na ito, kahit anong pera nun, tapos eh. Halimbawa, biglang ma-overdose. Tapos ang problema ng buong Pilipinas. Yung magnanakaw na yun, biglang na-stroke dahil mataba. Dahil sa stress. Tapos ang problema ng buong Pilipinas. Marami man siyang pera, kakampi natin ng Panginoon. Diba? So, wag tayong maglala. Alam ng Diyos ang sitwasyon natin. Guluhin mo na lang sila ng guluhin. Diba? Kailan na-convict si Miss Napoles ng anti-money laundering? 2 weeks ago? Last week? 2 weeks ago? So, more than 10 years. So all the mastermind has to do is iyoyo niya lang lahat to, 'di ba? Hindi niya kailangan yung dribble kikita mo pa yung bola yung ginaganon 'Di ba? Yung yoyo pataas, pababa, 'di ba? Dribble o yoyo lang ang kailangan gawin ng mastermind. Sa madaling salita, ang kailangan lang gawin ng mastermind, pag ganun lang. O guluhin mo lang, guluhin mo. Guluhin mo yung Blue Ribbon Committee, guluhin mo yung investigasyon sa Senado, pa-stop mo yung investigasyon sa Kamara, magturo ka ng iba, silipan mo yung nakinabang na contractor, total nakinabang naman siya talaga. So, safety na. May time sila. Ang tagal. Patatagalin nila, dribble, until magkaroon sila ng kakampi.
until makatakas sila. Ito nakakatakot. Until masubi nila yung pera. Idudugtong natin mamaya kung anong nangyari. Kasi may epekto po ito sa ekonomiya. Yung pera na ninakaut, itinatakbo na. Nasa offshore account, babagsak ang pera ng Pilipinas. Yun ang nakakatakot. Dito, mag-grow yung frustrations ng people. And then by the end of next year, kanya-kanya ng propaganda that the hope is the candidate in 2028. It can work, it cannot, it pwedeng hindi mag-work. Kung hindi mag-work, baka magkaroon ng revolusyon. Yun ang ano ko na mabigat yon. Pag nagkaroon ng revolution ngayon, mabigat. It might be something that will be worse for the country. Ayun. Tingnan po natin tong next So yun yung kalagayan ng bansang Pilipinas. Kaya pag-usapan natin to dahil napaka-importante ng role ng Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga. Wala tayong aasahan sa mga congressman. Wala po yan. Ang daming kakampi dyan ni Tambi. Ngayon, nandito sa Blue Ribbon Committee. Tingnan po naman natin kung anong nangyayari dyan. Erwin is the vice chairman. So therefore, in the absence of the chairman, he automatically becomes chairman. He is automatically the acting chairman. Yon. So in short, nag-i-excuse si Tito Soto. Di ba? Parang, kasi vice chairman si Erwin Tulfo. So ibig sabihin, umalis si Lacson, papalit si Erwin Tulfo. Pambihira. Yun ang malupit. Yung dalawang Mr. Bendalo nakaposisyon. Saan? Sa investigasyon. Pambihira. Yung bumabali ng batas, yung nagbabaluktot ng batas, yung naniniwalang pwedeng baluktutin ng batas, sila ang head ng investigasyon. Ang tindi, no? Yung isa sa ombudsman, iimbestigahan yung mga politiko. Ito namang isa sa Blue Ribbon, chairman si Erwin Tulfo naman. Iimbestigahan yung anomalya sa Nakawan dyan sa flood control projects. Pambihira. Sa tingin ninyo, may mangyayari pa sa investigasyon? Wala. Yung ICI, kay Bongbong Marcos yan eh. Siya ang nagtalaga dyan. Hindi nga niya binigyan ng third party yan eh. Siya lang ang namili dyan. In short, hawak niya sa leeg. Ang pinagkakatiwalaan nga lang dyan, si Magalong, pinag-resign nyo pa. Diba? Tapos ayaw nyong i-televise. Doon pa lang sa ayaw nyong i-televise, parang yung ginawang drug test ni Bongbong Marcos. Di ba nagtawag? Remember this? Hindi ko makalimutan to eh. Noong 2022, di ba? Nagpa-drug test pa nga to si Tito Soto tsaka si Lacson. Pumunta sila sa PIDEA. Si Isko, si Pacquiao. Marami po nagpa-drug test. Si Bongbong Marcos hindi. Bigla na lang may result. St. Luke's pa. Ito nakamedya. Ano ibig sabihin? Biglaan yung resulta, maniniwala ba tayo doon? Hindi sa dahil wala tayong tiwala sa St. Luke's, pero medyo kaduda-duda. Ganyan po ang mangyayari dyan sa ICI kung hindi ito transparent, hindi ite-televise, tapos i-issue yung resulta. Halimbawa, yung si Bongbong Marcos at saka si Tambi, sasabihin walang sala, maniniwala ba ang taong bayan? Hindi. In short, ganun din. Kung puro sabihin, lahat ng Duterte Black may kinalaman sa ghost projects, maniniwala din ba ang taong bayan? Hindi rin. Patas po tayo, di ba? Tingnan natin parehas ang gulo. Kaya nga ang ano natin dito, transparency, para pagkatiwalaan yung investigasyon. Kaya lang duwag naman sila eh. Ayaw nila ng televise. Tapos ngayon, si Erwin uupo. Alam na natin ano mangyayari. Ribbon, yun. They will ask Senator Tulfo when he comes back. He's presently abroad for a very short while. When he comes back, we will have a Blue Ribbon meeting. The majority na mag-usapan, we are not discounting any of the five na pwede naming makausap na maging chairman ng Blue Ribbon. As a matter of fact,
Alam mo, para sa akin, questionable rin eh. Mas maganda talaga pag Blue Ribbon, abogado, chairman. Hindi ko alam, nilagay nila dyan si Lacson, siguro kaya nila kasing pilipitin ng liig. Tapos yung vice chairman, kung sakaling mawala si Lacson, safety pa rin. Mas lalong kaya. Alam naman natin, close si Tambi tsaka si... Lumalabas yan, di ba? Pag nag-iikot yan, si Tambi tsaka si Erwin. So, ganun din. Same yan. Oh. Gusto ko ask kung present lahat, they would like to appeal to Senator Lacson. Wag nyo nang kasing pinipilit si Lacson. Wala din namang kwenta. Nagka-leche-leche na nga eh. Ang hilig, ito naman si Tito Soto, napakatuta talaga. Di ba? Parang, syota mo ba yan si Lacson? Ang pangit ng ginawa. Ayaw mo na siya mag-resign. Ginagawa nyo pang big deal para kayong pelikula. Magbitaw na kung magbibitaw. Ang daming drama. Pinipigil-pigil mo pa eh. Pakatuta mo talaga. But in the meantime, Senator Erwin Tulfo, being the vice chairman, automatically becomes the chairman right now. So he is the acting chairman. And we all agree that he's acting chairman. So I called him and I made sure that he accepted it, and he did accept it. None of the five, including Senator Risa and Senator Pia, what's the position? Oo, basta sila pa rin kandidato namin at lahat ng asana namin, any of the five, But especially Senator. but none of the five wants it right now. Right now, yes. So, ibig sabihin, sir, acting chairman si Acting Senator chairman yun. So now, acting chairman, Senator. So, Yan, ang issue nila dito, meron silang piniling 5, di ba? Si Kiko, si Rafi Tulfo, si Pia Cayetano, si Risa, at saka si, sino pa yung isa? Si The Good One. Lahat tumanggi. Di ba? Alam nyo, ang problema nyo, sabi nila, paano yan tumanggi? Di si Erwin Tulfo muna. Pilitin mo si Risa. Pustahan tayo, papayag yun. Nagpapapilit. Kasi yung iba talagang lantarang humindi eh. Si Pia medyo okay din. Pero sa akin okay si Pia. Si Risa hindi rin man lantarang tumanggi. Hindi ko alam kung wala pa akong nakitang balita, pero pilitin nyo, papayag yun. Pero itong issue sa akin. Oo, majority kayo. Oo, yan ang kalakaran. Oo, kayo pipili. Naiintindihan natin yung tradisyon. Pero, ayaw nung 5. Bakit nyo kasi pinagpipilitan? Ang daming magagaling na abogado eh. Pwede naman si Marcoleta. Ang ganda-ganda. Nung pagkaka-himay-himay ni Marcoleta ng investigasyon. Bago kayong pumasok, nagkagulo-gulo. Ngayon, pinipilit nyo yung 5, ayaw nung 5, ayaw nyo ibigay doon sa gusto. Ba't hindi nyo ibigay? Kay Cayetano. Ang galing nung mama, oh. Ang galing sa batas. Ba't ipagpipilitan mo kay Erwin na vlogger? Ano alam niyan? Hindi ko minamaliit ang vlogger. Meron tayong kanya-kanyang expertise. Hayaan mo sa abogado yan na maayos ang laki ng problema natin. Ipapasa mo sa isang US citizen. US citizen. Isang nasa US. Hindi ko alam, nawala daw siya rito sa Pilipinas. Nasa ibang bansa. Hayaan mo na siya. Ayan yan. Marcoleta, Cayetano. Ayaw nyo pa rin. Si Cheese din. Ang galing eh. Ang galing nung maraming alam si Cheese. May mga ebidensya. Lalabas po lahat yan. Bigyan nyo ng pagkakataon. Huwag nyong ipilit doon sa ayaw na wala rin naman kasi talagang magagawa. Pambihira. Bakit hindi nyo ibigay doon sa dekalidad na abogado na alam naman natin meron silang ebidensya? Unless ayaw nyo talagang matumbok yung mastermind. Yun lang yun eh. Yun lang ang nakikita ko kung bakit ayaw ninyong ibigay doon sa 3. Kung ayaw nyong matumbok yung mastermind. Sir, mapabago pa. As soon as he comes back, we are going to conduct a Blue Ribbon meeting.
Meeting muna. What happens with the hearing now that you only have acting chairman? Tuloy po ba yung hearing? Tuloy yun. The Blue Ribbon is always alive. It's always alive. That's the only community na may motu proprio powers eh. Eh bakit nyo kasi sinuspend pa? Dapat yan tuloy-tuloy. Binigyan nyo lang ng pagkakataon eh. Tuloy-tuloy pala eh. Ba't binigyan nyo pang pagkakataon tangayin yung pera eh. Nakapag strategize patuloy yung mga magnanakaw. Alam niyo naman yung magnanakaw, wag niyong bigyan ng oras yan, lalo't may pera. Okay? Now, it doesn't mean that because nasa break o nasa iba yung nasa out of town, it doesn't mean that the Senate is not working. The reason we have this break is so that the committee hearings continue. There will be continuous hearings of the different committees and even most especially the Committee on Finance, almost daily. Sir, siyang acting pero eventually magiging permanent chairman siya ng Blue Ribbon o pagdidesisyonan pa rin mo? Pagdidesisyonan din. Pagdidesisyonan niya at namin. So far, yung Kung Senate President ka pa, di ba? Alam mo, ito panawagan ko sa mga senador. Sabi nila, wala daw coup na mangyayari. Wala daw usapin na may coup. Pero teka muna, mga senador, maawa kayo sa bayan natin. Kitang-kita naman natin eh. Sa pangunguna ni Tito Soto, hindi lalabas ang mastermind. I know you are not stupid. Diba? Gusto ba natin masolusyonan talaga tong problema? O magtatakipang kayo dyan? Kailangan palitan yung Senate President. Kaya nga sinasabi ko, ibalik si Cheese eh. Pag binalik yan si Cheese, balik si Marcoleta. Sigurado. Diba? Binanggit po ninyong 5, sir, lahat sila ayaw. At the moment, ayaw. Dahil ano pong binigay? Plus, Senator Nasser, medyo, they're very, ang sinasabi nila is very busy Senator sa baba. Inis nila eh. Halos lahat, 2-3 committee eh. Na hinahawakan nila na very, very important. Major committees. Gano po? So what they are saying is that they don't have time for it right now. So kaya yung right now, ibig sabihin nung kaya hindi namin din-scout na yung 5 ay totally out of the question. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili